Malamlam ang buwan at mabagal ang hangin sa maliit na sityo ng Taguimtim. Kakaunti ang tao dito, malamig ang gabi at palaging may kwento ang mga matatanda tungkol sa aswang. Sa kabila ng babala, pinili pa rin ng magkakapatid na sina Elma, Tonyo at Liza na manatili sa lumang bahay ng kanilang lola matapos itong pumanaw. Sabi ng kanilang ina, may iniwang yaman doon na kailangan hanapin. Ngunit ang totoo, may iniwang misteryo, isang bagay na hindi pa nila nararanasan kailanman. Simula nang lumipat sila, napansin ni Elma na kakaiba ang mga huni sa gabi. May ingay na tila hampas ng pakpak. May sigaw na mahina mula sa likod ng bahay at amoy ng dugo at panis na laman tuwing disoras. Isang gabi, bumangon siya upang kumuha ng tubig at narinig ang mahihinang yabag sa labas ng bintana. Pagtingin niya, may aninong dumaan. Payat, mahaba ang buhok, pulang mata at tila namimilipit ang katawan sa bawat galaw. Hindi naglaon, nagsimulang magkasakit si Liza. Palaging malalim ang tulog, nangingitim ang gilid ng labi at may tila sugat sa tiyan. Ayon sa mga kapitbahay, ganito raw ang sinyales kapag may aswang. Sabi ng tanod, kung magpapatuloy ang pagdapo ng aswang, may mawawala sa inyo bago magbilog ang buwan. Nag-imbestiga si Tonyo isang gabi. Dala ang itak at bawang at sinundan ng tunog ng pakpak papunta sa gitna ng kakahuyan. Doon, narinig niya ang bulong. Malalim na tinig. Hindi kayo taga rito. Ang laman ng pamilya mo, akin na. Sa paglingon niya, tumambad ang isang nilalang. Hindi tao, hindi hayop. Mahaba ang mga kuko, baluktot ang likod, at nakalawit ang dila na parang ahas. Basang-basang may tumutulong dugo. Lumipad ito, palapit kay Tonyo, at naramdaman niya ang malamig na hangin at amoy ng nabubulok na laman. Pagbalik niya sa bahay, nadatnan niyang bumagsak si Elma, nanginginig, at si Liza ay wala sa kama. Nahulog ang lahat sa takot. Tumakbo sila palabas, hinabal ang yapak ni Liza na patungo sa likod bahay. Sa likod ng mga puno, nakita nila si Liza nakaluhod sa lupa at may aninong nakasakmal sa kanilang katawan. Nilalamutak ang tiyan, humihigop ng dugo. "Maawa ka!" sigaw ni Elma, ngunit biglang lumingon ng aswang. Ang mga mata na nangingitim, ang bibig ay puno ng balat at dugo. Lahat ng dumadaan dito, kinukuha ko. Lahat ng hindi nagsisindi ng ilaw sa gabi, binabalikan ko. Nagmakaawa si Tonyo, nag-usal na dasal, sabay
inampas ang bawang. Ngunit tumawa lamang ang aswang, umusog sa anino, sabay sabing, "Hindi nyo alam, dugo ng pamilya nyo ang matagal ko nang minamarapat." Bumuhos ang ulan. Sa bawat kidlat, sumisilip ang tunay na anyo ng aswang. Naghahati ang katawan, naglalantad ng mahahabang pakpak at humahaba ang dila na parang alupihan. Sa paglikha ng huling sigaw ni Liza, lumutang ang aswang, naglaho sa likod ng itim na ulap. Kinabukasan, natagpuan ng katawan ni Liza. Malamig, ibinilot sa dahon at may tanda ng kagat at sugat na hindi pangkaraniwan. Umalis sina Elma at Tonyo. Sukbit ang takot at lungkot. Hindi na nila nais balikan ang sityong tanintim. Ngunit bawat gabi, naririnig pa rin nila sa panaginip ang palahaw, ang huni ng pakpak at ang huling bulong ng aswang. Hanggang hindi natatapos ang gabi, babalikan ko pa kayo. Sabi ng mga taga-sityo, huwag magpapagabi, huwag magsasara ng ilaw, at huwag lalabas kapag may sigaw ng ibon na hindi mo nakikita. Dahil sa tagintim, ang aswang ay hindi kwento lang. Ito'y buhay, gutom, at palaging handang kumain ng laman ng sinumang hindi handa.